Noon po, takot ang kriminal, takot ang korap, takot ang durugista sa gobyerno ni Duterte. Ngayon po, yung mga korap bumuo ng Quadcom para takutin ang lahat ng kalaban na nagbubunyag ng korupsyon. Dati ang takot yung korap, ngayon ang matapang na yung korap. Dati takot ang durugista. Nung isang buwan may pinatay ng PIDEA. Ang Pangulong Duterte lang po sa kasaysayan ng bansa ang nagtayo ng institusyon o ng komisyon o ng opisina na lumaban sa gobyerno niya. Corruption must stop now. And I would address to all Filipinos who want to do something for your country and never had the opportunity because walang yung nagyayaya sa inyo. Ngayon na ninyo gawin kasi ako na. Ayaw ko talaga ng corruption. It makes me sick. President Rodrigo Duterte has signed Executive Order 43 creating a Presidential Anti-Corruption Commission. This is part of the President's promise to Filipinos to make the Philippines graft-free and to deter the misuse of public funds. The Executive Order defines the power and functions of the Commission to investigate corrupt government officials with salary grades of 26 and above, including presidential appointees. Upon the instruction of the President, the Commission can investigate presidential appointees in the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. The Commission has the authority to make a motu proprio investigation, same as the Office of Ombudsman. Erring government officials or personnel may be subjected to a lifestyle check. The Commission may suspend corrupt officials or personnel once a case against them has been filed. President Duterte signed Executive Order 43 last Wednesday, October 4. Pag nagtayo ho kayo ng anti-corruption, anti-red tape office, ang hinahabol po niyan ay yung gobyerno mismo. Ngayon, tinanggal po nila yan at ang una pong ginawa ng Pangulong Marcos, EO1, Executive Order Number 1, alisin ang PACC, ang tanging opisina na nilikha para labanan ang korupsyon sa gobyerno. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan man dako po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. At eto na nga mga kababayan, andito na naman po tayo sa ating panibagong reaksyon sa mga bago at may init na kaganapan dito sa ating bansa. Panoorin po natin itong naging pahayag ni dating Secretary ng PACC na si Secretary Greco Belica mga kababayan. Dito nga po ay binalikan niya yung mga naging programa ni dating Pangulong Duterte na para sugpuin nga po itong korupsyon sa gobyerno. At isa nga po dyan ang talagang tumatak sa atin itong itinatag niya na PICC para magbantay sa lahat ng sangay ng gobyerno para nga po mabawasan at malimitahan ang mga nangyayaring anomalya at korupsyon sa iba't ibang sangay po ng pamahalaan mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ako pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe pa na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Kung nais mong mag-join sa ating community, ay i-click mo lang ang join button na makikita mo sa baba. Maraming salamat po. Mahalaga po itong pagbabalik alaala ng legasiya ng Pangulong Duterte, pero we do not want this I don't want this to look like na sinasampal natin ng administrasyon ngayon. Dahil ba ito, ginawa namin ito, ginawa nyo. Pero kailangan nilang malaman at kailangan malaman ng taong bayan para magkaroon ng standard. Dahil for that 6 years na administrasyon ng Pangulong Duterte, nakatikim ang Pilipino na pwede pala to at ano ang dapat. The Duterte administration led by President Rodrigo Duterte has set the standard and has given the goal for the Philippines. Ano ba ang pwede natin gawin para umayos ang Pilipinas? And for all the limitations, yung bagay na hindi po natin natapos. Example, korupsyon, ang krimen at ang droga. Lagi naman po nandyan yan eh. Hindi po mawawala yan. Pero yung level ng kanilang presence, nababawasan po yan pag ang gobyerno ay tunay na nagtatrabaho na labanan ito. Yun po nakita natin sa administrasyon ng Pangulong Duterte. Noon po, takot ang kriminal, takot ang korap,
Takot ang durugista sa gobyerno ni Duterte. Ngayon po, yung mga korap bumuo ng Quadcom para takutin ang lahat ng kalaban na nagbubunyag ng korupsyon. Dati ang takot yung korap. Ngayon, ang matapang na yung korap. Dati, takot ang durugista. Nung isang buwan, may pinatay ng PIDEA. At kung wala po tayong gobyerno na tatayo sa mga pinaglalabang ito, saan pa tatakbo ang tao? Ba't pa tayo nagtayo ng gobyerno? Ang Pangulong Duterte lang po sa kasaysayan ng bansa ang nagtayo ng ng institusyon o ng komisyon o ng opisina na lumaban sa gobyerno niya. Pag nagtayo ho kayo ng anti-corruption, anti-red tape office, ang hinahabol po niyan ay yung gobyerno mismo. Ngayon, yung gobyerno nangahabol sa tao. Baliktad na. Kung totoo po, ay ipaki-flash ang Duterte legacy, di pakita natin po ang ginawa ng PACC. Pag binilang niya, 13,000 cases po ang inaksyonan namin. 6 years. Mahigit. 272, ito. 272 counts of malversation against, hindi ko makita rito, pero 200 mahigit, 250, almost 250 high-ranking government officials, secretary level, undersecretaries, generals, ang amin pong kinasuhan sa ombudsman. 24 ang amin pong pinakulong. Pinatanggal namin 700 through the President. Ito po ay numbers na unmatched. Pag samasamahin nyo pa man po ang lahat ng anti-corruption efforts mula kay Presidente Aguinaldo papunta kay Presidente Bongbong Marcos. Hindi ho nila ito natatapatan pa hanggang ngayon. Ang PACC po ay napakaliit na opisina, napakaliit ng kapangyarihan, pero ang puso para lumaban sa korupsyon sa pangunguna ng Pangulong Duterte, buwis buhay po kami noon. Kaya ang lahat po ng government official noon talagang takot mahuli sa korupsyon. Ngayon, tinanggal po nila yan at ang una pong ginawa ng Pangulong Marcos, EO1, Executive Order Number 1, alisin ang PACC. Ang tanging opisina na nilikha para labanan ang korupsyon sa gobyerno. 3 years later, ngayon nakikita natin, lahat po ng mga programang inilagay ng Pangulong Duterte noon laban sa droga, korupsyon, red tape, kriminalidad, na kanilang inalis or binago ang humahabol sa kanila ngayon. Ngayon, anong issue ngayon? Korupsyon na naman. Droga na naman. Kriminalidad na naman. Yan. Insurgents. Lahat nagbalikan. Dati, sabi nga ni General Esperon, paubos na ang mga komunista. Ngayon, buhay na naman ang mga komunista. Sino ang nagpapa-impeach kay VP Sara? Anak Pawis, anak bayan, lahat ng anak. Anak ng bawal magmura. Sino ang nagpa-imbestiga kay Pangulong Duterte? Sino nagpatawag sa amin doon? Anak na naman. Hindi ho ba? Lahat. Ngayon, buhay na naman po ang yung Duterte Youth Party List. Tinanggal, ang ipinasok, anak na naman. Ngayon, buhay na naman po ang komunista. Pangatlo, flood control projects. Una, wala po sa atin yan nung unang yan. Walang ganyang kalaking lumalabas sa 1.2, 1.7, 1.9 trillion pesos na raw
ang lumabas sa walang kwenta at puro maanumalya na ghost projects pa yung iba na flood control projects. 1.2 trillion. Unheard of 1.2 po yun. trillion. 2022 to 2025. Bakit hindi ho alam niyo, pag sinabi ko kasi flood control, alam na ho ng lahat ng congressman yan. Pera-pera lang po lahat yan. Ngayon, ang buong Pilipinas involved na sa investigasyon ng flood control. Pati Pangulong Marcos, Pangulo ng Pilipinas, nando na nag-check nung baha, flood control projects. Ang Senado nag-iimbestiga na ng proseso, ng kontrobersya. Ang Kongreso, ang taong bayan are all involved. Buong Pilipinas na po nag-iimbestiga ng flood control projects. Nung may PACC lang po ang gumagawa nun. Mhm. And the rest can do what their job is. Meron tayong build. Kasi yung mga cabinet members noon, mga official, especially the cabinet members, because under direct direction po ni Presidente Duterte yan, can do positive things within their mandate. Secretary Art was doing build all the way. Si Secretary Lambino was doing economic development all the way in Cagayan. Kasi merong mga opisina na nagbabantay. Alam niyo po ito, walang biro ito. Tanungin niyo po ang customs. Pag dumating po kami doon noon, kalahati ng opisina umuuwi sa takot. Walang biro po yan. Pag dumating ako doon, mahilig po kami sa PACC mag-alaga ng takot. Alam niyo, alaga ng takot? Yung tatakutin mo ng tatakutin para hindi gawa ng masama. So, laging inaalagaan mo sa takot. Ang DPWH, ganyan din po yan. Kung meron man pong korupsyon noon, hindi ganito kalaki. Kaya siguro sabi ni Senator Erwin Tulfo dati yung pinakamayamang opisyal ng gobyerno ay nasa custom. Ngayon nasa na daw, DPWH. Natakot siguro dati tapos ngayon lumipat lang. Yan po ang puntos ko. Hindi po ganito kalaki. Tatlo lang po yan na isinulong ng Pangulong Duterte kaya natin siya minahal, sinamahan, at nagustuhan. Labanan ng droga, labanan ng korupsyon, labanan ng krimen. Ngayon, sa nangyayari po ngayon? In one way, natutuwa ako kasi now the government realized na hey, we have to fight corruption. Ngayon, nakikita natin na ang Senado, ang Kongreso, nag-uumpugan. Senado lang naman talagang kamatch niyan eh. Ang presidente, binubunyag. Pero hindi pa siya tumatawid sa kontraktor. Sa totoo lang po, yung kontraktor na yan po ang lowest mammal or the lowest in the totem pole. Utusan po nilang lahat yan. Pag sinabi nilang 10%, 10% bibigay niyan. Pag sinabi nilang 50%, 50% ang bibigay niyan. So, hindi ho yan ang mastermind. Ang mastermind dyan, kung sino may hawak ng pondo at may control doon sa district engineer. Sino ba yon? Sino? Hindi nga, anong pwestong buhaya? Congressman. Congressman naman ang nasusunod eh. Pagka ayaw ng DE, district engineer, ito po ang nagpapabid. Ito ang nagde-design, ito nagpapabid. Sila nag-check, supervise. Pero pag hindi sumusunod, yung district engineer doon sa congressman, papaltan yan. Sino naglalabas ng pondo? So, ibig sabihin pala mga kababayan, tama yung narinig natin dito sa balita na congressman din pala yung nagtatalaga ng district engineer sa kanyang nasasakupan. So, lumalabas na hawak niya talaga yung mga DPWH na kung saan yung distrito niya. Nagdadala ng pondo, congressman din. So, sino ang powerful? Yung contractor, yung congressman, o DE?
Yung congressman. Pero huwag kang magsasalita masama sa congressman, tatawagin ka sa Quadcom. Yan. So, dito, tatawagin mo ako sa Quadcom. Opo, okay lang eh. Ano yung tatay ko, 12 years na kulong eh. Sarap ng kulungan nila ron, naka-aircon ka pa. At pag kinulong po nila ako for doing what is right, I will consider that as a chip on my shoulder because totoo ang ginawa ko. Yun. Ngayon, ito po ang problema natin. Kita nila, hindi ko alam if President Marcos, paano niya itatawid dito. I'm hoping to see, I'm watching eagerly, paano niya itatawid ito sa mga congressman. Sabi ni BP Sara, ano daw ginagawa lang daw para may masabi sa tao pagka bumaha ulit. Paano niya itatawid ito? Contractor, hindi ang contractor, hindi pa DPWH. Ako po ang isang aking proposal, mag-conduct na ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng DPWH at mga congressman na involved sa controversial flood control projects. Sana po ang Senado, since nagbo-blue hearing na po, Blue Ribbon Committee hearing na sila led by our good Senator Rodante Marcoleta, sana po ay pasubpinan na niya nila lahat ng salin ng mga congressman. O pag nagalit ang congressman sa akin dito, sabi ko, congressman. Ba't siya magagalit kung hindi naman sila congressman? Congressman nga eh. Kung pasubpinan nila lang congressman salin tsaka DPWH salin para makikita na natin kung gaano ba talaga ang in-increase ng yaman or dinikrease ng yaman ng bawat isa. Nasa proseso po lahat. Para malaman muna natin. Paano pa po? Lastly, ito na lang po ang gusto kong banggitin. Kailangan po talaga tayo ngayon magkaroon tayo ng concerted effort na biyakin ang sobrang kapangyarihan na naibigay po natin sa presidente, sa Kongreso. Pag sabi ko pong Kongreso, sama Senado doon. Kongreso, Police at COMELEC at National Government. Dahil ang Kongreso at ang presidente lang po dito ang may hawak ng lahat ng pera ng bansa at lahat ng kapangyarihan ng bansa na pag kanilang pinili itong abusuhin, wala po tayo lahat magawa. Pag pinili ng COMELEC na hindi ka manalo, hindi mo na alam kung tama ang boto na ibinigay sa iyo ni Miro. Hindi natin alam, wala naman tayong records. Pag pinili ng gobyerno at pinag-utos ng Pangulo na damputin ang kahit na sino sa atin, ng pulis, gagawin ng pulis kahit walang warrant, kahit presidente ka pa. Yun po ang sitwasyon ngayon. Ang pera, 1 trilyon na po ang winawaldas. Araw-araw na natin silang hinihiya sa social media at media. Hindi pa rin nila tinitigilan dahil wala naman talaga tayo lahat magawa. Hindi po yan ang dahilan at ang pinakadahilan kung bakit natin itinatag ang ating saligang batas, ang bagong saligang batas noong 1987. Kaya natin itinatag ang ating saligang batas para biyakin ang sobrang kapangyarihan na nailagay natin sa presidente, kanyang ama noon. Ang problema natin, nung gawan natin yung saligang batas natin, yung pagkakabiyak, kulang po, napunta lamang sa mga senador, congressman, at mga politiko. So now, the 110 million Filipinos is ruled only by 2,000 politicians or 2 million politicians in government. Lahat ng pera at kapangyarihan hawak nila, pati po lupa natin kanila, pati binili natin lupa, babayaran pa natin sa kanila taon-taon ng milyar. Pag hindi mo binayaran yung lupang binili mo, kukunin nila sa iyo at bebenta sa iba. Paano naging sa gobyerno ang lupa? Wala pang gobyerno, may lupa na. Ang lupa, bigay ng Diyos sa tao, hindi sa gobyerno. Ang pera natin, bago nyo pa makuha, halos kalahati kinukuha na nila. Tayo nagtrabaho,
tayong nagsisweldo, pero halos kalahati kanila. Gagawing pork barrel po nila. Ngayon, nakikita po natin, mga congressman, mas matalino pa sa Supreme Court. Sir, mga abogado, mga abogado, nag-aaral ako ng abogado. Sorry. That is beyond their turf and jurisdiction. Nagsalita na sa Supreme Court, kahit abogado ka, wala kang karapatan na mas marunong ka pa sa Supreme Court. Dapat nga po pinagparusahan, pinagkukontempt ng Supreme Court yan. Ako, ibig sabihin, kung sasabihin po nila na the sole jurisdiction and power to impeach an impeachable officer lies with Congress, the same thing that the Supreme Court can say, the sole power to interpret the law lies within the Supreme Court. Hindi mo pwede sabihin mali ako, kahit abogado ka, lalo na abogado ka. Pero ngayon po, wala na po yun. Ibig sabihin, wala na hong batas ngayon. Kailangan ho nating itulak ang konsepto na itinulak ni Nene Pimentel, sinalo ni Rodi Duterte, itinuro sa atin noong 2016 ang federalismo muli sa ating bansa. Pagka ginawa po natin yan, mabibiyak ang pera at kapangyarihan ng national government at lalakas po ang kapangyarihan ng local government para i-develop ang kanilang lugar. Dadami po ang trabaho sa Pilipino, dadami ang mga kumpanya na papasok, gaganda ang peace and order, mababawasan po ang korupsyon. So ang proposal ko po sa ating pamahalaan, na hindi nyo naman po ako dapat pansinin, pero gusto ko lang sabihin dahil kalayaan kong magsalita. Kung hindi natin mababago pa ang sistema ng pamahalaan ngayon, pero ngayong budget season, budget month na po ngayon, pwede nyo na pong biyakin ang pondo at ibigay sa local government at patakbuhin ang Economic Development Council mula po sa barangayan. Barangay Economic Development Council hanggang Local Development Council, paakyat po ng National Development Council para ang mga tao ang magsabi ng mga programa at proyektong kailangan nilang pondohan na dadalhin po sa City Council, dadalhin sa Congress ng congressman at yun ang kanyang papopondohan. Para nasa Maynila ka, hindi ka binibigyan ng fertilizer. Hindi ka pinabaha, pero binibigyan ka ng flood control. Dahil ang programa nang gagaling po sa tao. Patakbuhin po nila yan, maraming problema sa korupsyon ng atin pong mababawasan. Then, the national government, the President, Senate, and Congress must oversee the implementation of these projects para pag mayroong mga local government officials na nag-corrupt na mga proyekto, patanggal nila, kasuhan nila, imbestigahan nila. Pwede ho nilang gawin ngayon. Last, I'm sorry, ito po talaga ang last. Paliliwanag ko lang po sa inyo. Yung ginagawa po nila ngayon, nung time po namin, hindi ko sinasabing mas magaling kami sa kanila. Mas magaling na kayo, sige na. Pero ito lang yung ginawa namin. Lahat po ng ahensya ng gobyerno sa Pilipinas, Customs, BIR, Police, DOH, DPWH, DOJ, DSWD, pinalikha po namin under PACC when I became chairman ng National Anti-Corruption Coordinating Council at mga anti-corruption committees sa lahat ng mga opisina, lahat, pati corrupt na opisina, pinalikha po namin ng mga anti-corruption committees para may nagbabantay at nagko-coordinate sa amin ng mga anomalya at mga issues na na-address kaagad. If they are really serious in fighting corruption this time, all they have to do is to reactivate the committees and the council that was already created by the PACC in 2021. Paltan na ho nila ang pangalan. Gawin lang po nila yan. Ngayon, hindi mo si President Marcos, ikot ang ikot. Puro Bulacan naman ang iniikot. Sana mahirap po for a president. I know he's doing this for the country, di ba? Para gumanda ang
grassroots, okay, fine. Pero to do this properly, efficiently, and like a government, activate nyo lamang po yung National Anti-Corruption Coordinating Council at pa-activate nyo po lahat ng mga anti-corruption committees at anti-red tape committees na nakatatag na po noon 2021 pa sa lahat ng opisina ng gobyerno. Makukuha nyo na po at kaagad. Siguro po, conservatively speaking, kalahating porsyento ng korupsyon sa Pilipinas, automatically, in 1 month, bababawasan.